It's Friday, smile muna bago mag-weekend sa morning. Balitaktakan. Mayat niyan, ako po isang maulan, maambon na umaga sa ating lahat ngayon. October 3, Friday Yes, na. At Friday syempre, na. kasama natin ngayon si Ron Maranan, ang I'm nag-iisang back. Kutserong Lakotserong bestie. Kuwela Kotsero yun. Oo, Kuwela Kotserong bestie ng RNG. Akala ko pa lang kutsero, iba pala yun, oo. Pero syempre, bibigyan muna natin sila ng update Updates. regarding dito kung bakit nga ba nakakaranas tayo ng panakanakang pag-uulan at syempre, ambon. Kasi nga po, eto pong si Bagyong Paulo po, mas lalo pa po siyang lumakas habang pong tinatahak niya itong northern portion po ng Aurora or southern portion ng Isabela. So, ayon po sa DOST Pag-asa, mamaya mga tanghali mararanasan na natin dito sa buong northern and central Luzon ang diameter ng Bagyong Paulo kung saan po may possibility po na magla-landfall po ito sa Kasiguran, Aurora or sa southern portion po ng Isabela. Dahil rin po dito, na-expect din po natin na makakaranas tayo ng, may mga provinces, May mga lugar nang sa ilalim ng tropical cyclone yes. wind signal. And ikaw na. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa northern portion of Aurora, central and southern portions of Isabela, northern portion of Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southeastern portion of Abra, northern portion of Benguet, ito yung Mankayan, Bugyas, Kabayan, Bakun, Kibungan, Ato, Kapangan, central and southern portions of Ilocos Sur at northern portions of La Union. Yes, and of course, nasa signal number 2 na, ang signal number 2 dito, Ron? Sa signal number 2 naman, nakataas sa rest of Nueva Vizcaya, central portion of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, Kalinga, rest of Abra, the rest of Benguet, central and southern portions of Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, the rest of La Union, and northern portions of Pangasinan. And of course, nasa signal number 1 na po ang the rest of mainland Cagayan, including Babuyan Island, the rest of Aurora, the northern portion of Quezon, ano pa ba, ang Catanduanes, the rest portion of Apayao, the rest of Ilocos Norte, the rest of Pangasinan, the rest of Nueva Ecija, the northern portion of Bulacan, and Tarlac, and also the northeastern portion ng Pampanga, kasama po dyan ng Arayat, Santa Cruz, Mabalacat, and also at the northern portion of Zambales. So of course po mararanasan na po natin ang epekto ng Bagyong Paulo mamaya pong tanghali or noon, and mag-e-expect po tayo na magla-landfall po ito ng afternoon or gabi na mamaya ngayong Friday, and of course lalabas naman na itong Bagyong Paulo bukas ng madaling araw or umaga na ng Sabado. Kaya mag-iingat po tayong lahat, Yes. especially dun sa mga bayan na nakataas ang signal, may mga signals ngayon. Yes, and of course po yung mga nakatira po dyan sa mga malapit sa mga baybayin, mga dagat, nako po, mag-ingat-ingat po tayo. And of course, sa lahat po ng mga maaapektuhan ng Bagyong Paulo, mag-iingat po tayo. Kung wala po tayong gagawin sa labas, wag na po tayong lalabas. And of course, lagi po tayong manood ng mga balita and tumutok po sa Regional News Group Luzon sa Facebook page po natin, dahil mag-update tayo dyan na timely tayong mag-update regarding po dito sa Bagyong Paulo. And of course, syempre, matapos nating bigyan ng mga update ang ating mga ka-MB, dapat din mabigyan din ng update ang ating mga ka-MB patungkol naman sa kung ano nga ba ang update natin sa COMELEC. Dito lang yan sa Usap Publiko. Yes, at ngayon naman, kasama natin si Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng COMELEC Baguio Benguet. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, Mr. Ron. Good morning, Miss Angel. Welcome Good morning back po. Maraming salamat. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Happy Teachers Day din po sa mga guro natin. At maraming salamat po for serving sa local and national elections natin last time.
Ayun po. Siyempre, attorney, marami pa rin po nagtatanong. Ano po ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga, attorney? Yeah. Anong update natin Opo. sa regarding COMELEC? Ang latest po natin dito sa Commission on Elections ay nagsuspend po ang Commission on Elections ng preparations for the barangay and SK elections. So, ito po, because effective na po yung Republic Act 12232, which is the resetting of the barangay and SK elections from December 1 to November 2, 2026. So, ang preparasyon namin ngayon is for the local barangay elections next year na po. Pero, just in case po, lumabas ang ruling ng Supreme Court na just in case lang, na gawing unconstitutional yung 12232 Republic Act, resetting or postponing the barangay and SK elections, edi ready pa rin ang COMELEC mag-administer ng elections. Kasi nandiyan naman na po yung mga materials. We'll just train the teachers concerning manual elections. Attorney, October 1 to October 11? October 1 to October 7 po. Ang dapat Na filing ng Filing, certificates of yes. candidacy. Pagkatapos, ang campaign period sana natin sa dating calendar of activities is November 20 to 29. And then, ang election natin is December 1, dapat, 2025. And then, ang last day for filing of statement of contributions and expenditures is December 31, 2025. Pero, maghintay po tayo dahil dinadraft na po nila ang ating bagong calendar of activities para po sa November 2, 2026 barangay and SK elections. Ayun, madami na tayong parang move attorney, no? Kamusta na po ba? Ano po bang ginagawa ngayon ng COMELEC? Bukod ay syempre po, na-move na naman before itong dapat na BSK election. Ngayon po na-move ulit itong pag-file po ng COC. Opo, sa amin po kasi, hindi ibig sabihin na pagka walang eleksyon, wala na kaming work. Hindi matotoo yun. Marami po kaming activities tulad ng we have gender and development, we also have voters education. Tulad nito, ginagawa pa rin namin continuous ang voters education natin. Kahit ba hindi matutuloy o matutuloy ang eleksyon, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating voters education. Now, for dito, ang ginagawa namin ngayon for the preparation for the barangay and SK election, syempre, tinitignan ulit natin yung updating natin ng records, number 1. Then, inspection of yung mga precincts natin. Pagkatapos, syempre, yung i-hire nating mga Board of Election Tellers or Electoral Board. At sila po yung mga guro na nag-administer ng barangay and SK elections. Ito pong preparasyon natin for the barangay and SK elections. This is manual. So, pag sinabi nating manual, wala tayong automated counting machine. Ang proclamation natin is within the barangay level. Kaya alam na natin agad ang resulta. Pero, yung counting lang natin kasi, syempre manual yon. Bubuksan yung ballot box, babasahin isa-isa. Then, we have tally board. Tapos, meron tayong election return. So, hindi siya automated. And then, yung rules on appreciation of ballots will take effect. So, kung ano yung pagkabasa nung teacher or yung electoral board, kung titingnan natin yung intention nung nagsulat kung sino talaga yung gusto niyang iboto. Attorney, ibig sabihin, paano po attorney kapag kunwari, meron na pong naipasa na na matutuloy na po itong BSK election natin ng December this year. Tapos, anong month na po, kunwari November na. Hindi pa po nag-file ng COC, syempre na i-move po. Ibig sabihin po bang matutuloy pa rin po yung pag-file nilang COC or hindi na po ganun ilang days yung duration po nung pag-file ng COC? May adjustment. Syempre po, mag-a-adjust na kami kung ano yung dapat na gagawin na schedule for that. Kasi yung COMELEC is empowered naman to reschedule. So basta pagka natuloy yan, automatic naman po na gagawin namin yung nararapat. So we only have to implement the law. Pero attorney, pag sakasakaling ngang matuloy ngayong taon ang BSKE election, handa po ba ang COMELEC sa mga mangyayaring schedule po? Kasi di ba parang nare-reschedule na po yung ibang tulad nung pag-file ng Certificate of Candidacy? Opo, pero handa kami just in case matuloy ang barangay and SK elections. Pero parang na yan, most likely malamang hindi na, most likely lang. Malaki yung percentage na hindi matutuloy. Pero, just in case matuloy, handa pa rin ang COMELEC office, syempre.
po, marami pa rin nagtatanong, attorney, kung sa next year na po matutuloy itong BSK election natin, kailan po ulit daw mag-o-open ang COMELEC for registration? O kung hindi matutuloy ang barangay and SK elections this year, syempre, tuloy na ang magre-resume tayo ulit ng continuing system of registration. Pag sinabi natin continuing system of registration, that's everyday registration, 8 to 12, 1 to 5 sa Office of the Election Officer of your area. So, ang dapat nyong gawin is mag-register kayo sa area nyo, hindi sa ibang area, unless mag-take effect yung Register Anywhere program. Diba, yan yung you can register anywhere, tapos i-mail lang po namin yung inyong registration kung saan po kayo resident. Pero ito, pagka nakagawa na ng bagong calendar of activities, most likely this year din po yung start natin ng resumption of continuing system of registration. Tuloy-tuloy na yun, attorney, hanggang November. O, hindi, tuloy-tuloy na siya hanggang before 120 days, Ah. 120 days before the elections. So may limit po yun, attorney. Dito naman sa continuing, attorney, once na sinabi nyo nga maaaring bumalik this year, handa naman po ang mga tanggapan sa mga magko-continuing or magko-continue ng registration po nila. Opo, handa naman po tayo. Nandiyan naman po yung ating mga forms. At saka, pwedeng i-download nyo yung forms sa COMELEC website, which is www.comelec.gov.ph. Pagkatapos, 1 copy lang naman kailangan namin. You just go to COMELEC office. Pag na-fill upan mo na yan, diretso ka na for interview and then biometrics. Tapos na. Na-file mo na yung iyong application for registration, transfer, reactivation, etc. And then, it will be approved by the Election Registration Board. So, don't think na automatic yan. Pag nag-register ka na, registered ka na, approved. It has to be approved by the Election Registration Board. Ayun po. Last question, attorney, kasi marami pa rin po ang nagtatanong, ano daw po ba ang dadalhin nila kapag matutuloy po ulit or magkukontinue po ulit itong registration natin? Pag natuloy ang registration natin, you just bring any valid ID. O kapag sinabi nating valid ID, pwedeng yung driver's license, yung inyong school ID with picture and signature, pwede siyang employee's ID, yung PRC ID nyo, Integrated Bar of the Philippines, yung IP ID, Senior Citizens ID, pagkatapos passport, syempre. At lahat po ng mga documents na pwedeng i-recognize namin with photo and signature na government issued. Pero hindi allowed ang number 1, the police clearance, the NBI clearance is allowed. Police clearance at saka yung barangay clearance not allowed, tsaka sedula. Kasi anytime you can just say na ikaw ito and then they will just write your name. So, hindi namin ino-honor yan. Pero just in case, paano kung wala ka talagang ka-ID? Wala talaga. You bring with you a registered voter in your area. And he or she will identify you na resident ka of the place. Then, okay na yon. Magsasign lang sila ng kanilang mga undertaking and then you will be allowed to register. How about the attorney, PSA, kaya NSO? Pwede naman. Pwede naman yun. Birth certificate, minsan marriage contract pa nga, tinitingnan pa namin. Basta kung sa interview, papasa ka na you are a resident of this place and you satisfy the period within which you can register, we will allow you naman. Kasi subject pa naman yan for approval and pwede ka pa namang i-oppose during the hearing. Attorney, ano naman yung mga mensahe natin sa mga hindi pa naka-register na mga magiging botante? Opo, yung mga 18 years old and above. O kaya mag-18 ka pa lang before November 2, 2026, pwede ka nang mag-register. So, wag mo nang hintayin yung last day, of course. And then if busy ka, wala kang time, pwede bang mag-register yung mama mo para sa'yo? Baka ganun yung mga tanong nyo, Hindi pwede. It has to be in person because under the biometrics law, kailangan kunin ng iyong biometrics. Your thumb mark, your picture, and your signature. Hindi man pwedeng si mama mo ang kukunan namin ng picture. So, pwede rin po ba si mama na lang din ang mag-vote para sa'yo? Hindi rin pwede yun kasi it has to be in person. Okay? So, wala tayong proxy-proxy. Sa law natin, it is mandatory that you should come in person. Paano yung online registration daw? Yes po. Wala tayong ganun pa. Wala pa tayong law which requires or allows online registration. So, habang wala pang ganung law, pero inalaw yan sa yung overseas. Ginagawa yan sa overseas. Pero dito sa ating bansa, wala tayong online registration. So, pwede ka namang mag-fill up na ng form for reactivation. Pwede yun ng online.
Pagkatapos, pupunta ka pa rin naman sa Comelec office to have your biometrics taken. Pero for reactivation, dahil meron ka ng biometrics dati, pwede yun ang online. Ayun po, maraming salamat po, Attorney. And Thank you, I hope po Attorney. itong mga nanonood po at nanonood pong ating mga ka-MB nabigyan ng kaalaman na information, and I hope itong mga gustong tumakbo and dapat na magpa-file na ng COC nga, kesyo nga ito nga na move na naman, sana ito na yung parang chance para mag-isip-isip tayo kung talagang gusto ba nating tumakbo or hindi. Yung intention talaga nila Oo. is makatulong sa bayan. Totoo yan. Attorney, may balita ko may libro ka daw. Ay, opo, meron po tayong book entitled Insider's Notes on Election Laws. Well, first edition is the Fundamentals of Election Laws, good for students, and syempre yung mga gustong tumakbo. And then second, yung IMDQ, which is the second edition, yan po yung tungkol sa yung mga disqualifications. Na, for example, meron kang mga kalaban dyan sa kapitbahay na hindi siya resident, palagay mo, dual citizen siya, yung mga ganyan. Natatakol po dyan sa book na yan. It's just a very short book na you can read less than 2 hours. Yun. So, it's available sa Jet Bookstore. Kung hindi po kayo available, you can message me at 0917-507-2439 or doon po sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ayun, thank Ayun, you again, thank you, Attorney Attorney. Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor 3 ng Comelec Baguio Benguet. Attorney Las, baka may gusto ka naman daw i-shout out or batiin. Gusto ko pong batiin syempre si Vanessa at saka si Jose Inventor. Miss ko kayo. And also, syempre, lahat ng teachers, Happy Teachers Day. At kayo po yung mga una naming magulang nung mga bata kami. Ino-honor namin ang mga teachers ngayong araw na ito. Ayun, Ayun, Happy Teachers Day po sa lahat ng guro natin. Isa sila sa mga hero ng ating bansa. Mga bagong bayani sila. Bayani talaga sila. And then katuwang din kasi sila ng Comelec sa mga eleksyon. Exactly. Nako po mga ka-MB, yan pa lang po ang unang pasilit dito sa Morning Balitaktakan dahil mamaya sa pagbabalik naman po ng Morning Balitaktakan, mga balita naman po ang ating aabangan kung saan isa pong lalaki ang nasawi sa probinsya ng Cagayan dahil napagkamalan itong magnanakaw. At nataga po ito sa kanyang leeg. At hindi lang po yan dahil po ang probinsya rin po ng Cagayan at Cordillera ay nasa blue alert status na siya dahil dito sa Bagyong Paulo. At hindi rin lang po yan mga ka-MB dahil po naghahanda na po ang bayan po ng Itogon Benguet dahil alam naman natin ng Itogon Benguet talagang sila ang isa sa mga nakakaranas ng matinding ang tawag dito, epekto ng mga dumadaang bagyo, di ba, Ron? At makakasama din natin ang isa sa Cordilleran Pride kung saan naiuwi niya nga ang titulong Mr. Tourism Ambassador World 2025. Sino kaya yan? Ating aabangan din sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Chase your beauty or passion. Have your hair chased, style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Suga na unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice
safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it Nation. Sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. October 3, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Isa ang patay sa probinsya ng Cagayan matapos itong tagain ng ama ng kanyang kasintahan. Magbabalita Cesar Galas. Nauwi sa trahedya ang simpleng pagdalaw ng isang lalaki sa bahay ng kanyang kasintahan sa barangay Marubbob, Amulong, Cagayan, alauna ng madaling araw ng Lunes, September 29. Ito'y matapos siyang tagain sa leeg ng ama ng kasintahan nito. Ang lalaki, posibleng napagkamalang magnanakaw. Yun nga, bandang alauna, pumunta itong victim natin dun sa bahay ng suspect na kung saan pinipilit niyang buksan itong mga bintana at saka yung pintuan ng bahay ng suspect natin. So ang ginawa ng suspect natin nung maramdaman ang ganong ginagawa ng victim, lumabas siya sa may likurang banda ng pintuan ng kusina nila para tignan na merong hawak na siyang itak. Nung nagkagulatan, hindi niya kakilala itong biktima kasi hindi niya nakikita dahil sa taranta niya at yung edad ng suspect is 60 years old na, sir. At medyo madilim, yun na nga, nataranta, natakot na nataga niya itong victim natin na natamaan sa bandang leeg. Nakatakbo pa palayo ang 35 anyos na biktima pero natumba rin ito pagkatapos ng ilang minuto. Sinubukan pa siyang itakbo sa pagamutan pero idineklara na siyang dead on arrival. Kusa namang sumuko sa mga barangay tanod ang 66 na taong gulang na suspect. Doon sa malalimang investigasyon is may relasyon itong victim at nung anak ng suspect na hindi alam nung suspect na may karelasyon itong anak niya na kung saan ito namang anak niya is wala doon sa bahay nila nung time na yon. Base sa investigasyon, nagkaroon di umano ng pagtatalo ang biktima at ang kasintahan nito, kaya't posibleng pumunta ang biktima sa bahay para makipag-usap. Nasa kustodiya na ng Amulong Municipal Police Station ang suspect at mahaharap ito sa kasong homicide. Cesar Galasi, RNG News. Naghahanda na ang bayan ng Itogon, Benguet sa pananalasan ng Bagyong Paulo. Pati mga relief goods nakahanda na rin. Magbabalita Vanessa Bugtong. Tuwing malakas ang ulan, isang barangay virak sa siyam na barangay sa Itogon, Benguet sa madalas makapagtala ng pagguho ng lupa. Kaya naman nangangamba sila na baka tuluyan ng gumuho ang iba pang gusali ng Akupan Elementary School. Ito'y matapos maitala rin ang pagguho sa paaralan ng kasagsagan ng Bagyong Emong. Although huminto na siya ngayon, pero pag darating na itong bagyo, baka masaturate na naman.
magmamad flash na naman. So, yun ang isang mismo na talagang babantayan natin. Kasi, although wala na yung mga bahay, sa ngayon, pag nag-landslide dun sa taas, yung school naman ang tatamaan. So, baka sisirain yung buildings ng school. Although wala na yung mga nakatira doon. At saka yung mga dun sa paaralan, yung mga estudyante na transfer na sila sa Balatok Elementary School. So wala na sila doon. Kaya sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Paulo sa Northern Luzon, isinailalim na sa Blue Alert status ang bayan. Pati yung mga barangays, yung 9 na barangays, na-activate na rin yung Emergency Operation Center. So ang nangyayari ngayon, parang sa mga barangay, kasi natapos na nila yung activation ay yung PIDRA nila. Ang susunod din na mangyayari is yung mga warnings doon sa mga communities, doon siguro sa mga small scale sa mismong lugar nila. So, pero sa munisipyo, na-advance na yung mga warnings namin doon sa mga minero na huwag na silang papasok sa mga tunnels nila. May mga suspension din na nakapos na. So, yun ang isa pang tinitingnan namin. Ilan sa mga binabantayang barangay ay ang Virac at Luacan, kung saan madalas maitala ang pagguho ng lupa, habang binabantayan rin ang pag-apaw ng tubig sa mga barangay ng Dalupirit, Tinongdan at Poblasyon. Halos pag sa landslide ang pag-uusapan dito, halos yung buong Itugon eh. So parang buong Itugon yung mga minumonitor. Pero yung may mga areas talaga na dapat mong bantayan. So yun sa Barangay Luacan, sa Lunita. Meron naman dito sa Bagyugol. Saka dito sa Barangay Ampukaw, doon sa Tangkig, Simpa, at saka ito na ang mas matindi rito. Yung sa Barangay Virac, yung landslide sa Akupan. Nakahanda na rin ang ilang mga relief packs, gaya na lamang ng mga dilata, bigas at tubig na nakatakdang ipamahagi sa mga residenteng magsisilikas. Ginamit na namin yung QRA para may mga stockpile kami at saka may preposition ng mga supply, lalo na yung sa pagkain at saka yung non-food, yung mga hygiene kits, naka-ready na rin. So, at saka si DSWD, parehas naman, naka-ready rin. So, parang kwan lang, magtulungan na lang kung ano man ang mangyari, magtulungan na lang na mag-distribute sa mga ibibigay sa tao. At saka doon naman sa mga barangay, tapos na yung kwan communication namin sa kanila at saka nagpidra na sila. Samantala, sarado pa rin sa mga motorista ang kalsada sa Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon, matapos gumuho ang kalsada noong kasagsagan ng superbagyong Nando. Pinapayuhan muna ang mga motorista na dumaan sa iba pang alternatibong ruta. Vanessa Bugtong, RNG News. Naghahanda ng iba't ibang probinsya sa Northern Luzon para sa pananalasa ng Bagyong Paulo. Cordillera at Cagayan isinailalim na sa Blue Alert. Magbabalita Charles Nicolimo. Sa pagpasok pa lang ng buwan ng Oktubre, bagyo kaagad ang sasalubong sa mga taga Northern Luzon. Ito ay sa inaasahang paglandfall ng Bagyong Paulo sa Isabela. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo bago ito maglandfall. Expect natin dito na itong si Tropical Storm Paulo ay mag-enhance pa, no? Mag-intensify to severe tropical storm. At ang pinaka-peak nito is bukas ng tanghali or hapon hanggang Saturday. So, may mga malalakas na hangin at ulan tayong ma-expect dito sa ating area. Bagamat naging maaraw sa Baguio City, naghahanda na rin ang lungsod. We will be meeting with our barangays and yung mga response cluster natin sa city. To check again, ready naman sila anytime. Basta you call them, you give them information, ready tayo. Ang iba't ibang bayan at probinsya, kanya-kanya na rin ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment.
Nagsagawa na rin ng PIDRA ang Office of Civil Defense Cordillera at isinailalim sa Blue Alert status ang buong rehiyon. Kasama na rin ang buong rehiyon ng Cagayan Valley. Sa Dagupan City, tinabasa na ang ilang sanga ng puno sa Barangay Bonoan, Binloc. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief goods sa mga residente sa lungsod na hindi pa rin nakakabangon mula sa epekto ng Super Typhoon Nando. Nagpakawala naman ang Magat Dam ng tubig bilang paghahanda sa ulang dala ng bagyo. Binalaan na rin ng Pag-asa ang ilang bayan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Aurora, Quezon at Bicol Region sa inaasahang pananalasa ng storm surge o daluyong. Charles Nicolimon, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan mamayang alas 5:45 ang mga maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of PGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Mga ka-MB, alam naman na nating lahat ng mga Pilipino, hindi lang talaga pang Pilipinas, pang international pa. At ang makakasama natin ngayon, iwinagayway ang bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Sino siya? Ano ang kanyang napanalunan? Alamin natin yan dito sa Bida Yan Siya. Noity ka nga. Noity ka nga. Kasi bida na nga siya. Pinoy pa. Oo. Siyempre, let's welcome back Mr. Garrett Lyle Dulnuan. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Oo, di ba nakakatuwa naman dahil siya nga ay nag-uwi ng corona para sa Pilipinas. Walang iba kundi ang titulong Mr. Tourism Ambassador World 2025. Oh, bongga. Thank you. Kasi the first time natin na nakasama si Garrett pang national levels. Oo. Ngayon naman, nanalo na siya international. Oh, how was the experience in Malaysia? Well, it was really good because kasi if thinking back, hindi ko pa, if siguro sasabihin ko sa dating sarili ko, parang it's not possible. Parang imposible itong magagawa ko. Kaya, ayun, since nangyari na, ginawa na natin, of course, the experience was good and it was like, in some way, parang unbelievable para sa akin. Yes, no? Kasi ikaw din ang pinaka-first na from Ifugao Yes, to win an international crown sa pageantry. Yes, pa. Nag-sync na ba lahat? Nag-sync na lahat? Ba? Yes, pa. Nag-sync na. Oo. At mapalad nga tayo dahil tayo ang unang makakapanayam sa kanya since landing from Malaysia. Totoo yan. Oo. Kaya feeling ko talaga, totoo talaga yung sumpa na kapag tumapak ka dito sa stage ng Morning Balitaktakan, mag-uuwi ka ng corona. Yes. Ay, totoo po yan. Real talaga. Proven and tested. Kamusta naman yung naging preparasyon mo, pagpunta? Kamusta yung journey mo doon sa Malaysia? How is it different from the pageantry here in the Philippines? Well, I can say na parang iba talaga yung pageant nila doon kasi yun nga, it's a Muslim country. With all respect, wala silang live piman. Kaya, unfortunately, hindi na-document yung pageant namin. Pero, ayun. Kaya, compare dito naman, talagang bongga. Pati yung mga school pageant, bongga. Kaya, ayun. Kaya, closed door lang kayo doon. Limited kung tutuusin kung ilan lang yung makakakita. Unfortunately, yes po. Pero ang kagandahan nito, nakita pa rin naman yung pagko-corona sa'yo. Yes po, may pictures lang. May pictures lang. At saka naiuwi niya, yun yung pinaka-importante, naiuwi mo yung corona. How difficult was it to get that crown? Well, it is honestly very difficult kasi parang yung mga skills na ginamit ko doon or mga kakayahan na ginawa ko doon is parang a compilation sa mga skills na nakuha ko nung una pa lang since 2023 kasi doon pa lang sa 2023 doon ako nag-start na mag-pageant, doon ko nakuha yung confidence kasi way before I can't even really speak that clear and laging nag-stutter and sa pag-report pa lang sa harap ng school sobrang kabado ka na. Oo. Yes. Pero ngayon sa stage dahil sa mga efforts na yan dati, at least maganda na ngayon. Di ba? Kasi kung wala namang napuntahan yung mga experience mo dito sa local pageants, national pageants, malamang sa malamang wala kang maiuwi from international. Pero gusto ko rin tanungin, kamusta yung pakikipag-communicate mo din or pakikipag-communicate sa iba't ibang lahi? Well, pilipilit na nag-i-English lahat pa rin. Basta English. Kasi majority naman sa kanila dun pa man is they can speak English. And yun nga, nabibigla kami minsan bigla silang nagtatagalog. Ba? Sa Malaysia? Some of them. Nagkaroon dahil marami na Pilipino doon. Meron yung isang time na nagtatanong kami kung saan yung venue ng event. And yung dalawang pinagtanungan namin is bigla silang nagtagalog. Kaya ba? Baka naman Pilipino talaga sila. Madaming half-half. Maraming half-half. Anong number 1 na natutunan mo dito sa Mr. Tourism Ambassador Competition? Number 1, siguro yung at you have to, yung
dating mo sa una ngay, yung parang branding mo na pagdating mo dun. Yes, arrival look, mga ganyan-ganyan na lahat. Dapat maganda agad sa una pa lang. Yan yung, yes, kaya siguro sa next time na may sasalihan ulit ako, dapat una pa lang maganda na. And then, yun din yung advice ko sa iba na sasali din na sa una pa lang dapat malakas na. Oh, so first impression really last pagdating sa mga ganitong Yes, klase po. ng pageant. Totoo ba? So dapat pagpasok mo pa lang sa kwarto, arrival mo pa lang parang, may dating yan ah. Ganon. Oo. Diba? Kasi babantayan ka na nila all Yes, throughout the pageant. Ano yung number 2 na lang? Number 1, ano number 2? Personally, ano yung nabago sa'yo since winning this crown? Kasi ilang araw pa lang naman siya, pero what do you think has changed internally, personally? Nag-twist po yung ano ko dito sa loob. Nagkaroon ng butterflies, kinain. Kaya hindi. Parang wala namang nag-change pero nag-improve lang po. So lahat yung like sa internally like confidence siguro and the way how I speak siguro nag-improve sila. Kaya yan, walang nag-change talaga but a continuous improvement. Sa simula pa lang sa journey nung dati to up till now parang nag-i-improve lang po. Yeah. I can also say, no, kasi nakikita ko sa mga social media na talagang nasa likod mo talagang Ifugao. Yes. Very supportive ang Ifugao. How important it is na ganito nga na you're not just representing yung nation natin, but you're actually representing a community. Oo. Ano ulit? How important it is for you? Well, very important siya kasi doon ako nag-pageant nung una and sila parang yung backbone ko in terms of support. Kasi may nakikita akong hindi naman sa pag-badmouth pero may nakikita din ako piman na iba na biglang sumasali na lang sa matataas na pageant kulang piman yung support kaya it's better talaga na to start within the community. And I'm glad na ganyan din yung nangyari sa akin from school, municipal to province. What you call this? Yung regional. Regional. Kaya dun, sa pag-start ko dun, parang dun na na-build yung support. So it's a step talaga. Napaakyat. So ibig sabihin ba sobrang grabe yung pag-welcome nila sa nung dumating ka na dito sa Philippines? Dito pa lang siya nag-umpisa. Hindi pa siya umuwi sa Philippines. Tayo ang nag-welcome sa kanya. Welcome home, Garrett Lardo! Yo. Really? Kailan yung homecoming mo talaga? Around this October 27. So sa mga pips dyan sa Ifugao, see you soon. Oo, nakakatuwa nga. Nakakatuwa na nagiging inspirasyon ka na rin sa ibang mga sumasali. Lalo na sa, eto nga may paparating ulit na isang pageant din na may galing din sa Ifugao. Yes, oo, same at hometown. talagang iba din yung suporta na binibigay talaga sa kanila. Kaya maraming salamat sa mga ganitong mga LGUs, mga provinces na talagang tumutulong para ma-improve, para ma-push forward din ang kanilang mga kandidato. At saka nagbibigay sila ng platform din talaga para makilala hindi lang national level kundi international or worldwide level yung mga culture natin dito sa Cordillera. Paano mo ba dinala ang pagiging isang Ifugao sa Malaysia? The way pagdala ko dun is pag-apak ko pa lang dun is naka-abel na ako. Yun pa lang. Kaya ayun, pati din sa mga wears ko and sa national costume, parang Igorot inspired siya. Kaya ayun, sa swimwear, may ikat siya which is the parang way of kakaibang pag-process ng mga taga-Ifugao ng tela. Kaya ayun, I showcased mga yan and thankfully, nanalo naman tayo sa ibang segments. So, yeah. Nanalo sa ibang segments pa yan siya. So, hindi lang niya nakuha yung corona. May mga segment pa siyang napanalunan talaga. And that is one thing na very important din sa lahat ng mga sumasali sa mga pageants na you bring your culture with you. Kasi sometimes nawawala yun na parang they go there very modernized, na nawawala na yung essence ng pinanggalingan mo at kung sino ka. Importante na maipakita
ipakilala mo kung sino ka bilang isang tao, bilang isang kandidato, at bilang isang mamamayan ng bansang pinanggal. Wow! Lalim naman ang pinanggagalingan mo. Kasi totoo yun, no? And you really showcased that very, very well. Unfortunately nga, katulad ng sinabi niya, yung iba, hindi natin napanood. Yung mga segments, may mga segments na hindi tayo napanood. May talent competition din yon. Nabalitaan ko. Oo. Ano ginawa mo dun? Kumanta po ako, pero parang nag-hesitate akong kakanta nung una kasi yung skills ko is parang very well, parang spread out. Parang a jack of all trades, pero yan, lahat nag-grow pa rin. Kaya I have to choose one of my skills na i-showcase and mag-instruments sana ako, pero yun nga, mabigat yung mga instruments and baka additional pera pa pag ano. Kaya yan. I just choose na kanta. Oo, kasi that's your best instrument sa musika. The best instrument that you have is your vocal cords. Ba? Oo, kasi syempre, musician ka. Kailangan mo ng vocal cords. Ganon. Oo. So, as in, closed door din yung naging talent competition nyo. Sa closed door po is parang nasa labas na siya. Kasi at least yung talent portion is hindi naman parang pwede siya sa Muslim community. Pero sa tingin mo ba, ano yung parang naging edge mo during nung coronation na talagang kung bakit naiuwi mo itong titulong Mr. Tourism Ambassador World 2025? Parang yung pinaka-edge ko po sa other candidates is, sa napansin ko lang is, my confidence. Kasi every competition na sinasalihan ko, dapat nasiset yung mindset na mananalo. Yes, totoo yan. Meron silang tinatawag dyan, na dapat pangunahan mo na yung mga mangyayari? Sa nga puskurtero pang hindi totally na, parang yabang din. Manifestation. Yes. You have to already manifest. You're just starting, pero you already know na ikaw ang mananalo. Kaya nga tignan mo, kaya tayo gumaganda eh. Wala pang nag-appreciate sa ganda natin, pero tayong laging nagsasabing magaganda kami sa umaga. Tignan mo tuloy, nagbo-bloom tayo. Ganun dapat yun talaga. Thank you so much, nabigyan mo kami ng inspirasyon para... Pero sana, nagawa mo din yan na na-manifest dun sa flight ninyo. Kasi balita ko, may na-miss kayong flight. Ayaw ko. Ay, yes. Ay nawala na kasi yung manifestation after the... So, na-miss yung flight pabalik ng Pilipinas? Anong nangyari? Kala namin, 1:30 p.m. nung una, pero bigla ka palang AM. Kaya, siguro, assume ko, na-announce yung pangalan naman namin sa airport. Pero okay lang naman, at least na-promote in some way. At least next time, importante po kasi ang am at pum. Ampum. Importante yan. Pag may mga flight po tayo, wag natin kakaligtaan ng am at saka pum. Now I know. What's next for Mr. Garrett Lardulnuan? What's next? Mag-aaral pa muna ako sa next year. And after that, siguro, I'll try to join the more established pageants din, susunod. If kaya pa. Pero I think kaya naman kasi of course, minamanifest ko na as early as now. Kaya ayan, siguro mag-aaral muna ako next year. And of course, I'll do my duties pa rin as a Mr. Tourism Ambassador World. If ano man yung pwede kong magawa. Kaya ayan. Tsaka you're still young. Ang You're dami. still young. You still have a lot of stages to walk At through. saka ang daming door na mag-open ng opportunities for you. Yes. Ganyan pag bata ka pa, you have to grab every door. Tapos, ibagahe mo. Huwag mong pagbuksan yung iba, dapat ikaw lang. Ilak mo lang siya. Pag pumasok ka, ikandado mo. Tama. Ako lang daw. Diba? Pero syempre, dahil nga nanalo ka na nito at saka may plano ka na mag-aral ngayon, saan ka naman pwedeng i-follow? Paano mo naman i-update ang inyong mga fans? May mga social media accounts ka ba? Ay, meron po sa IG, Instagram, Facebook, and sa TikTok. Lahat po yung name ko doon is Garrett Lar. Parang yan lang po yung stage name ko, pero yung full name ko po is Garrett Lardulnuan. Ayan, Garrett Lar, yan yung mismo, yung pinaka-first name niya, Garrett Lar. Yun lang yung mga, nasa IG yan siya.
Nagla-live yan siya sa TikTok. Oo, very active ang kanyang Facebook. Totoo din. Madami tong ginagawa sa social media talaga. Lahat ng ganap. Siyempre, millennial Gen to, Z. Gen Z kasi naman. Yes. Oo, sasabihin ko sana Gen X. Baka may nais kang pasalamatan at batiin. Well, I would like to thank yung team ko, mainly kasi sila din yung nasa back ko throughout the journey. Sina Sir Rain and sina Ate Josiah, which is my makeup artist, and yung designers ko din, na sina Mother Andrew, or uncle ko actually siya. So, hello, Mother Andrew. And si Ate Ira, and yung community of Ifugao, mga businesses dyan na nagbigay din piman ng suporta para sa akin, and mga businesses din, and personalities here in Benguet and Baguio. Walang special someone. Special someone? Oo, some two. Charing lang. Yung family ko, yung Special someones. Madami kasi. Marami sila. Some many. Special some many. Or some much. Charot lang. Some G. Ay, gusto ko yan. Oo, kasi nag-diet ka. Oo. So ngayon, kailangan mo lang kumain ng kumain. Yes, More on siya ng ganun. Need ng what-what. Real. Meron yan. Anyway, congratulations once again, Garrett Lyle Dulnuan, for winning the crown for the Philippines ng Mr. Tourism Ambassador World 2025. Thank you. Yes, Thank you. Hoping na makita ka pa soonest sa ibang international stage. Sure. Yes, malay mo sa Italy na. Oo, sumali ka na ng Mr. Italy. Ha? Ay, Italy? What Italy? Hindi, doon lang gaganapin. Yes, ayan. Maraming salamat. Congratulations. At syempre, mga ka-MP, naku, bago natin mapakinggan ang kanyang naging talent sa Malaysia, kasi mapapakinggan natin ang kanyang boses. Yeah, so gonna hear him sing. At ang kakantahin niya ang malala. Yung hindi gustong kantahin sa mga karaoke dito sa Pilipinas. Really ba? Paano napapakinggan ko na kanina? Akala ko Sunday na. Ayaw nila nun. Kasi maraming nawawala. Pag ganyan. Oo. Pero mamaya mapapakinggan natin. Bago yan, pasalamatan muna natin ang ating mga partners. Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Philjeps accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Uy, malapit na tayo pumunta sa Puerto de San Juan. Gusto ko pumunta dyan sa Puerto de San Juan talaga. Push! Siyempre, surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. We also have 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Bristle Ridge Cafe located at Bristle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. And chase your beauty or passion. Have your hair chased style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City, and you may also contact them at 0917-188-6877. Oh, feeling ko talaga gusto niya rin sumali. Pasalamatan mo na rin si Ira sa damit mo ngayon. Yes, shout out kay Ate Ira Longyab and good luck sa iyo sa competition mo there in Manila. Kasi siya yung nag-design dito. Ito din yung arrival wear ko doon. Kaya naman pala pinansin ka kaagad. Kasi nung nakita kita, sabi na, una ko napansin talaga yung damit mo. Ay, napansin ko na rin yung face niya. Ay, ganun pala ang mga taga-Philippines. Of course. Saan ka ba galing? Saan ka ba galing? Doon sa Lower Philippines. Lower Philippines. Ayan, anyway, happy birthday naman kay Madam Eloisa Ognace and Daniel Albino ng Nanshakan National High School. I love you both from Gilor. Ayan, happy birthday po sa inyo.
At Happy World Teachers Day na din to all, sir, to all Nansyakan National High School from Nansyakan National High School family. At sa matatag na nanay ni CJ at Cyril, happy birthday Claire Pontania Pagulayan Liwag. Happy birthday po. At syempre, bago yan, happy birthday to you. At syempre, congratulations kay Ma'am Eliselyn Kate, Flores, at syempre, ang isa sa mga paborito nating GMP host, si Denise Joy Flores, for passing the Psychometrician Board Examination. Congratulations! Naibig ako mag-exam din ako. Anong exam? Online exam. Kung ano mahalapan kong exam dyan, mag-exam din ako para makapasa ako. Para meron din akong pansit. Opo, at congratulations po sa lahat po ng mga newly registered psychometrician sa buong Pilipinas na nakapasa po. Yes, congratulations sa inyo. Pagpalain naman inyong mga Once again, mga ka-MB, nakasama nyo naman nag-iisang bumbilya. Alam mo yan, bumbilya. Pak. Sa umaga, Miss Bea. At nakasama nyo rin ngayong Friday ang nag-iisang baby girl ng RNG, Miss Angel Arquero. May talag... Ako din. Ikaw din. At? Nag-iisang. Mr. Tourism. Ang inyong Mr. Tourism. Go. Ang inyong Mr. Tourism Ambassador World 2025, Garrett Lardolnuan. Di ba perfect? At ngayon nga ay mapapakinggan natin ang kanyang magandang boses. At siya ay ay bago pala yan, may nakalimutan tayo. Ilang araw na ba bago magpasko? Sorry. days na lang. Naku, malapit na. Anong gusto mong matanggap na regalo? Corona. Uli? Nakuha mo na? Oo, masyado ka naman na tama na yan. Ayan, Corona sa kanya. Ikaw, ano ulit? Air fryer po yung 7,000. Yes, ako naman yung ref po 8,999. Personal yan. Personal. Plus motor po sa akin. Uy! You may contact us at 09 wala. Sabi niya, motor sabi niya, tapos napatingin sa akin. Uy! Motor. Mga ka-FB, magkita-kita tayong muli bukas para sa isang masaya na naman, inspiring at very informative. Ay, sa Lunes pa! OMG! Friday na pala ngayon! Anong gagawin mo bukas? Pumasok ka mag-isa. Friday na pala ngayon. Sorry. I was so excited every morning sa morning balitaktakan that I thought may Saturday and Sunday tayo. Wow, you want? No. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes pala para sa masaya na naman, inspiring at very informative na morning balitaktakan. Once again, here is our Mr. Tourism Ambassador World 2025, Mr. Garrett Lardolnuan, para sa kanyang awiting My Way. Take the day. Baka mawala ako after it. Okay. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it true, without exemption. I
I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved and cried. I'd have my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, but not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he feels. And in the world of one who deals, the record shows I took the blows and did it my Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.